maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay. So mga mommies, take note of these reminders. Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila. Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up. Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina, Moms at Heart. Happy New Year po sa inyong lahat! Ang bati na inyong Mommy Bessie Rios dito sa ating programang Moms at Heart. It is our first broadcast for the year 2021 and first broadcast din, of course, January. First Saturday of January. It is January 2 po. Kumusta po ba ang mga buhay-buhay ng ating mga mommies nitong mga nagdaang holidays? At kami po ay meron po kami parang hindi ka over sa ating pong holiday season. So welcome po kayo lahat sa ating isang oras na pagsasama. Ito nga po sa ating programang humuhubog sa mga pusong ina, aired over 702 DZAS FEBC Radio TV. At kung gusto niyo naman po na makinig lamang, ay meron po tayo sa 702 DZAS AM1. Okay, kaya naman, wala na po kayong pipilitin sa ating PM Radio. At siyempre po, ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang hapon at Happy New Year sa aking katandem na dalawang kasama. Katandem kasi ito po ay mother and daughter team. Good afternoon, Aids, at sa kanyang anak na si Kes. Good afternoon po. Ayan. So si Kes, good afternoon. Happy New Year. Happy New Year po. Happy 2021. New Year, new start. Yes, and kumusta ba ang iyong, kasi napakabata po na businesswoman itong si Kes, at kung kayo po ay matatandain, siya po ay aking nakakasama sa kabilang programa ng Entrep Kids last year. No? Akala mo, kailan yung last year, no? Parang mga 3 days or 2 days ago lang pala yun. Ano? So, kumusta ba? No? Mukhang pagod na pagod ba ang iyong holiday season? Yes po, booming po ang business ngayon kasi po ang coffee business, bukod sa madami pong coffee lovers, mura po kasi ang coffee. So, dahil nga po, nagtitipid ang mga tao at practical, pero nasa puso pa rin po natin ang pagbibigay ng gifts. So, mostly po ng mga tao nag-opt for coffee na lang po yung pamimigay nila sa Christmas. Kaya po, pagod po talaga ang Coffee Genie. Oh, congratulations! At I think mas magiging inspired. And si Mommy, syempre tuwang-tuwa dahil as a mother, no, we are happy with the success of our children. Happy New Year sa'yo, Mommy Aids! Hello! Happy New Year po sa inyong lahat! Ayan. Kamusta po ang New Year niyo? Ayan. Ang New Year namin ay batiin niyo ako ng 43rd wedding anniversary. Wow! Kasi, Third anniversary, Mami Beth. tama. Gusto niya naman noon. Kalahati pa lang kami noon. 43 years, ano? So, napakahabang lakbayin ng ating commitment as we serve the Lord together. Ayun. At nakakatuwa dahil medyo kakaiba ang aming celebration kasi in the previous years, no, ang aming celebration ay laging sa hotel, no? Sponsored ng aming dalawang anak. But this time, bawal. Kaya doon kami sa kanilang mga tahanan. Ayan. So, medyo kakaibang celebration. At natutuwa tayo, no? Dahil for this time, ating pag-uusapan ay passing the baton. Okay? So, itong hawak-hawak ko mukhang baton. No? Pero napaka-colorful na baton. Okay. At bakit po, no? Baka ang mga momsies ay nagtataka, bakit passing the baton? Kasi po, di po ba, pagpasok natin ng bagong taon, ano ba yung nagdaan? At ano naman yung ating pwedeng ipasa? Gaya nga po ng ating broadcast last Saturday, kayo po ba ay nakigalak sa amin, graduating from 2020 with good. So ngayon naman, as we enter 2021, let us pass the baton. At si Mami Aids ang magpapasa ng baton kay Kes. Ano ba yung baton? Pag naiisip natin in terms of a parent, Mami, ano ba yun, Mami Aids? Ano ba yung mga baton na kailangan nating ipapasa sa ating mga bata?
Ayan, siguro, for me, yung baton na kailangan ipasa, yung learnings, yung principle, yung mga guidance, yun, no, mga bagay na natutunan mo, naging makabuluhan, ay maaaring ipasa sa kanila. Yes, okay. At na-imagine natin sa isang race, di ba? Kapag ka merong baton, so nangunguna, tapos iaabot, no, dun sa kasunod. So parang ganun yung ating magiging discussion ngayon. Eh, ikaw naman, Kes, representing the youth, how ready are you to take hold, no, of the baton? Kasi yung iba na ilalaglag yung baton, 'di ba? Kaya natatalo. Kasi pag nalaglag, pupulutin mo pa, so matatalo ka nung kabilang team kasi tatakbuhan ka na nila. How about you, Kes? Anong feeling mo sa mga nasabi ni Mami na those are the baton that she wants to pass on to you? For me po, totoo po talaga yun yung passing the baton from a mother to a daughter po or son because it's very important po talaga, especially us youth, we are very impulsive of our decisions. Minsan hindi po namin pinag-iisipan and actually yung baton po na ipapasa, the learnings, the knowledge po na hindi pa namin alam dahil sabi nga po nila yung mga matanda, pabalik na kami papunta pa lang. So, yan, very important po yan, especially sa amin na youth to guide us and syempre, although mistakes are good para po matuto, but syempre less mistakes is much better. Wow, naku, sobra naman akong saludong-saludo dyan sa pagtanggap ng baton ng isang kabataan. At sana, Kes, no, ipanalangin mo, dumami yung ganyan ang pananaw ng mga kabataan na mistakes are okay, but less mistakes, better. Di ba, no? At bilang isang kabataan, ang ganda nung sinabi mo, no, yung tungkol sa learning, na madami kasi of our youth today, they represent the mas marunong ako sa'yo, marami akong alam, wala kang alam dyan sa mga internet, ako ang dami kong alam dyan, o marunong ka ba niyang mga global connections na yan, no? Di mo nga naiintindihan kung ano yung mga bagay-bagay dyan, no? So there are some youths who are like that, but you gave a very good answer, and that answer will really be something na magiging madali, no? Sa pagtanggap ng isang baton. Kasi yun ang isang mahusay nating tingnan, ano? Kaya nalalaglag yung baton. Minsan yung pag-abot ba? No? Parang hindi maingat eh, no? And from the mother naman na nagpapasa nito, parang basta lang maipasa. Okay? So, sa ating po mga mamshis, no, pag-uusapan natin, una, ano ba yung mga ipapasa, paano ba ito ipapasa, pero bago yan, ano, ay nais ko munang batiin ang lahat at napakarami ngayon, no? Nakisali nga ako doon, ano, nagdaraos ng kanilang anniversary. So, si Mr. and Mrs. Roberto and Chris Igot at ganoon din naman si Pastor Arthur Cornelia Payawan. Mga sabi mo kanina, Mami Ides, ng mga kalahati ng taon namin. Ganun nga. So marami, actually hindi naman mararamdaman, ano? Kaya ako parang nilulook back ko. Sabi ko, 43 years na pala tayo. Parang akala ko 5 or 7 years ago lang yun, no? Sa bilis, no, ng ating oras. Okay, at dahil mabilis na ang ating oras, so let's proceed, no, dito sa ating mga ibabahagi sa ating mga kasama sa Moms at Heart na sana po humubog sa ating mga pusong ina. Ito po, meron tayo ang unang-una natin, 5 mga bagay po ito na ating naisandaan. Una po yung mga B's, B-E, no? Para mga bubuyog, nalilipad-lipad. Ano to mga B na to? Number 1 sa listahan ay be available. Tapos, oo nga, available ka, sungit mo naman. So, dapat be warm. Nandiyan ka nga, pero parang, ano ba? Bilisan nga. Yung gano'n, ano? So, available ka nga, pero yun, no? There's no warmth, no? Sa yung pakikitungo. At ganun din naman, be fair. And not only that, be grateful. So, Mami Ides, paano ba itong mga bagay na itong availability, being warm, no? Ay naipamalay mo dito kay Kes. At alam ko, grateful ka sa iyong anak, eh, no? Mukhang kasama ka ba sa mga repacking at mga delivery last year? Naka-check out po, nabayaran niya na. Okay, so paano ba ito? Paano mo itong naipasa sa kanya? Okay. Dito siguro sa be available. So, how can you pass the baton properly kung hindi ka available? Dapat nararamdaman nila yung presence mo, di ba? Galit ka man o hindi ka man galit, basta nandiyan ka ay
mararamdaman nila, di ba? So, yung pagiging available mo, at least your presence could guide them na matuturuan mo sila kung ano yung dapat gawin nila. May suggest ka, hindi man nila gawin yung suggestion mo, at least nag-contribute ka, di ba? So, siguro malaking bagay talaga yun, yung isa pa, yung pagiging warm. Kasi sa ating mga magulang, maging monster minsan di ba? So, what we can do is, sometimes we need to maglaylo ba? Kailangan natin isa maging cool, di ba? So, sa pagiging cool, siyempre, dapat alam din nila yung yung emotions mo. Nararamdaman din kasi ng mga bata yung kung you are at peace, 'di ba? Yung emotions mo okay ba o hindi, nararamdaman nila yun. So, sabi nga happy home ay a happy wife is a happy home. Kapag galit si mami, lahat apektado na. So, dapat cool si mami. Huwag painitin ang ulo ni mami. Baka mapundi ilaw ng tahanan, ano? At si mami dapat hindi laging bright, no? Kasi nakakasilaw naman kung masyadong maliwanag ang ilaw ng tahanan. Dapat medyo may warm, okay? And be fair, no? Okay, dito ko itatanong kay Kes naman ito kasi as you accept the baton of fairness, no? Ilang kayo magkakapatid? 3 po. Okay, 3, no? And you are the panganay. Yes. Tama? Okay. Yes po. So, paano mo nakikita na tatanggapin itong baton of being fair? Kasi like, you're entering into your adult life now, kakasimula mo pa lang, you're into business. Ano ba ang posisyon ng fairness? Actually po for me, I can see, kasi po mostly po ng mga youth or mga teenagers ang nirereklamo nila may favoritism yung parents nila. But actually, it's not. I can see po na yung parents po kasi alam po nila yung weaknesses and strengths ng bawat anak nila. So I can see that my parents are really fair because kung ano po yung weakness ko, doon po nila ako tinutulungan. And sa mga kapatid ko naman po, if that's their weakness rin naman po, they help my siblings rin naman po. Actually po kapag sa coffee, syempre kapag nagbe-business, tinutulungan nila ako. Kapag naman po sa studies, syempre yung 2 nakakabatang kapatid ko naman po. So, actually hindi po ako nagtatampo if mas mahaba yung attention span or yung focus nila sa 2 kong kapatid because I understand that they have weaknesses and my parents need to attend to them. Okay. I like what you said and that's a good insight in terms of understanding the word fairness. Kasi nga, sa fairness kasi may expectation yung bata. Ano ba yung gusto niyang makita? At ang magulang din naman, meron din siya expectation. But something significant na sinabi mo dyan ay yung pagkakaroon ng individual differences. No, na sometimes hindi ganito yung trato sa'yo kasi hindi ka naman kailangan tratuhin ng ganun. Tapos nakita mo dun sa kapatid mo, ito yung trato kasi kailangan niya ng ganung trato. And I think may isang word para dyan, Kes, that na mabuti mong nakita, openness. Openness, no? Na hindi yung magde-demand ng, dapat, kasi ginagawa niya sa kapatid ko, gagawin niya din sa akin. No, it's looking at yourself also. That's another significant point there na hindi mo ikinokumpara yung sarili mo. Diba? So, nakakatawa naman ang insight nito, no? Mami Ice, ang iyong anak, ano? Magaganda ang kanyang mga insights na napupulot. Kaya itong bato natin, mukhang maayos mong naipasa sa kanya, ano? Dahil nakakatch niyang mabuti. So, okay, my last about the bees is the being grateful. Alam mo, syempre bilang mga magulang, no? Meron tayong mga tinatawag na sa ating mga anak yung bang minsan nakaka-frustrate, no? Pero paano ba, Mami Hides, itong gratefulness ay na-maintain natin na instead of makita natin na, naku, itong batang ito, sana, di ba may mga ganun din na moods of parents, ano? Sana naman. Pero
yun, gratefulness. So how do you pass on that baton of gratefulness? Ayun. Being grateful, siguro very grateful talaga ako sa Panginoon kasi lumaki siyang rooted sa Word of God. Nakikita niya, naririnig niya, at nakakasalamuhan niya yung mga matitinong mga bata, 'di ba? So, grateful ako kasi natuto siya kung paano lumakad ng tama, ng naaayon sa kalooban ng Panginoon. Grateful ako kasi kahit na ganyan pala yung edad niya, na-open na siya na sa totoo lang yung pagtulong ba, kahit wala pa siyang work, na sinasabi mo talagang graduate na siya or nag-earn na siya ng malaking salary. At her age right now, laking tulong na po talaga niya sa amin, lalo na sa daily expenditures namin, mga needs namin. Ang laking tulong ni ate. Ni ate Tita talaga sa amin. Okay, at maganda ang ngiti niya. Meaning, she's so grateful also for those descriptions of how you appreciate her. Okay, ang pagiging grateful is a mindset, no? Yes. Ang isang grateful mindset ay ito yung uri ng mindset na ipamana natin sa ating mga anak. Number one, hindi siya mindset ng reklamador. Ito din yung mindset na hinahanap ang kabutihan. Gaya ng sinabi mo, no, na nagsisimula yung kabutihan na nakikita natin sa Panginoon. Yes. And when we see the goodness of God in our life, ano pa hahanapin natin sa iba? Kung si God na, good na sa atin eh. Huwag na tayong mag-expect sa ating mga ibang kasama. Ang mga kapwa-tao natin who will always fail us. So, ayan binagalang ko. Who will always fail us. Kasi yun yung isang kalaban ng pagiging grateful. At so Kes, how do you look at this statement ng iyong Mommy Ides tungkol sa gratefulness? Ikaw ba ay naa-absorb mo na ba yung baton ng being grateful? Yes po, I can feel naman po na they're very grateful. And syempre dito rin po sa bahay, ang ano po yun yung tawag dun, yung how to express love. Syempre hindi naman po siya sa verbal affirmations lang. Of course, meron ding sense of touch, di ba? There are many kinds of how to express your love. So I can see naman po talaga kasi dito sa bahay we're very close po talaga. So kapag they can see na I'm tired, syempre po I help din po sa finances rin po namin. May masahe po ako na matatanggap every hour. Masahe tapos bubulang 1,000. Hindi naman po ganun lagi, pero thankful po ako sa parents ko kasi they appreciate what I do, and syempre mas nakakagana po na ganun, 'di ba? Mas nagaganahan ka magbigay if you can see po na they're very thankful po sa mga ginagawa mo. They can appreciate what you do. Mm-hmm. They support you. Okay. Nabanggit mo yung love. Yan ang ating pangalawang pupuntahan, no? Yung love. So, the baton of love, di ba? At meron kang binanggit na hindi lang ito sinasabi, no? Kasi yung iba parang, alam mo yung expression ni Mommy Ides, yung dalawa isang pera, yung parang wala na halos sa no? I love you. Parang kahit ano lang, uy, I love you. Parang gano'n, ano? So, itong love, paano mo ba ito ipapasa as a baton? Kasi yung love is something abstract. At sa ngayon, ano, yung salita nga ng I love you ay para, yung sinabi ko, no, dalawa isang pera. Kasi, I love this ice cream, I love this dress, lahat I love eh. Parang hindi mo malaman, kailan ba yung person ang inalove mo? Kasi I love burgers, may mga, yung iba, tatak pa yung love nila eh, di ba? So, Mommy Ides, paano ba yan? Oh, showing love is lalabas lang siya ng pusa, 'di ba? Yung through touch, through ipagluluto mo, 'di ba? Pinagluluto ko sila. Then may mga kiss or hug or tap, may mga ganun.
Okay. At I'm sure na encounter din natin yung language of love, no? Yes, Merong definitely. message kasi ang love. So, Yes. Kes, ikaw, ano ba ang language of love mo? Affirmation ba? Touch ba? Time Ah, ba? para sa akin po, for my family po mostly, kinukulit ko po kasi sila talaga. Minsan, mga asar po ako out of nowhere. And then, syempre, I give gifts po. I love giving gifts. And then also, I tell them po na I love them, syempre, especially that I'm very thankful of them na they are my support system. Especially now that I'm back at school and then nagbi-business po ako, so I juggle both. And I'm very thankful to them po kasi they support me. And as of my language of love po, so affirmation, and then also I give them my time po. We watch movie together, nagbi-binge watch po kami. So, yun po. Okay, so swak-swak dapat kasi, no? Minsan, a parent would think, oh, ito yung pamamaraan na ginagawa ko. Hanap buhay dito, hanap buhay doon. Puro ang language of love ay about gifts, no? Pagkatapos ay hindi naman pala yun ang language of love nung bata, di ba? So medyo naliligaw siya doon. So love is something that we need not only to say, but it is also something that we need to do and show sa ating mga kasama sa tahanan. So it's very important yung baton of love kasi madaming mga behavior ang nakikita na hindi maayos, no? Dahil ligaw yung kanilang acceptance in terms of love at yung communication din in terms of love. Okay? So nakakadalawa pa lamang tayo dito sa ating 5 pag-uusapan. At bago ang mga bagay-bagay, ay maganda mag-pause muna tayo para sa mga paalala ng ating magandang Mommy Cherry sa kanyang Trickles of Beauty. Blessed 2021, mga momshies! Ano naman ang inyong mga New Year's resolutions this 2021? Sana part of that list is how to keep yourself healthier and to stay more beautiful inside and out. At dahil dyan, ito ang aking mga tips, hacks, and reminders kung paano mas magiging beautiful inside and out. Tip number 1. Kumain ng sariwang prutas at gulay dahil ito ay mayaman sa mineral at vitamins na kung saan matutulungan ang ating katawan na maging malusog at malakas. Tip number 2. Bago matulog, siguraduhing malinis ang ating mukha lalo na kapag ikaw ay nagme-makeup. Cleanse and moisturize your face bago matulog. Tip number 3. Linisin ang mukha at least twice daily gamit ang facial foam or facial wash para maiwasan ang pagdikit ng alikabok sa ating mga balat. Tip number 4. Para sa mga oily skin, gumamit ng mask or facial scrub to exfoliate o kaya alisin ang dead skin sa ating balat para mas maging malambot at i-unblock ang pores sa ating mukha. Tip number 5. Unwind yourself by doing some activities gaya ng pag-exercise o kaya physical activity such as walking and stretching. Tip number 6. Uminom ng maraming tubig to make our body hydrated and healthy. Tip number 7. Matulog ng at least 7 to 9 hours upang maiwasang magkaroon ng sakit at humina ang ating immune system. Ito po muli si Cherry for Trickles of Beauty na nagsasabing, choose to be the best version of yourself. Sa uuliting pagkikita-kita, Maraming salamat sa iyo, Mommy Cherry, at tunay naman na napakagaganda ng iyong paalala para ang tawag mo dyan ay be beautiful inside out. Not only for 2021, but sana the rest of the years to come. So thank you sa iyo, Mommy Cherry. Ito po muli ang inyong Mommy Best Serious para sa ating presentation ng bagong taon, unang-unang araw po of 2021 dito po sa ating programang Moms at Heart.
Kasama ko ang tandem ng isang mommy Ides at ang kanyang anak na si Kes. At dahil dyan, ang pinag-uusapan po namin ay passing the baton. So ano ba itong mga baton na ating mga ipapasa? Kasi napakahalaga po, no, na huwag tayong magkaroon ng kamukha dun sa nangyari sa judges in a new generation came and they do not know, di ba yun? The Lord. So maganda po na meron tayong intentionality. Yan. Yan ang usong salita ngayon, ano, Mami Ides. Di ba? Being intentional, no, sa ating pagpasa ng baton. Kanina po ay aming nabanggit ang una ng mga B's, be available, be warm, maging fair tayo, at maging grateful. At dahil nabanggit ni Kes, ang being grateful ay nakarelate sa love, kaya nabanggit na rin natin ang love. At mahalaga po ang love language na dapat ay match, kasi pag hindi po match ay kahit love ka ng love, itong batang ito ay, hindi mo ako love, no? Okay. Now, number 3 ay yung listening, no? Kaya mahalaga nga para match, makikinig tayo. Ikaw, Kes, do you see that your mommy really listened? Ano ba yung, sa isang kabataan, paano ba ang definition ng, yes, my mommy listened to me? Yan. Paano ba yung definition nun? Well, syempre po, communication is a two-way. So, I speak and then the other one should listen and then I listen and the other one is continually speaking. So, I can see po na we have a communication po kasi in terms of business po, of course, dahil nga business-minded kami both. She has her own business and I do have also. So, mostly po ay sinasabihan ko po siya sa mga hindi po dapat gawin sa business niya po. Magiging, siguro sa finances rin po, yung minsan po kasi magastos si mami, na kahit nasa kabilang ko lang. Minsan po magastos si mami kahit nasabihin natin budgetary ng mga nanay. Minsan po talaga may mga nakakalampas po sa pera nila na hindi naman talaga need. So, together po syempre with my dad, dahil po baka ako lang ang awayin. So, kasama syempre dapat ang daddy. Yun po, yun po, I seek help with my dad na sabihan ko po si mami sa mga hindi po dapat gawin. And of course, I can see naman po na nagli-listen siya. So, what I do, if she speaks also, nagli-listen rin po ako kasi I think it's give and take situation po dapat. Ayun. Kasi ang pagiging listener ay two-way yan, di ba? Sabi mo kanina, she speak, I listen. I speak, she listens, di ba? So, ayan, ikaw naman ngayon ang speak, Mami Ides, sa mga pinagsasabi nitong anak mo, no? Akala ko ang nanay ang matipid, yung pala yung anak, okay? She learns. Yun ang natutunan niya. She watch you. Actually, siguro ako naman, pag may nakita ako at bagay sa kanila at parang okay sa kanila at meron pa akong budget, minsan hindi ko na naiisip eh. Basta alam kong magagamit nila, alam kong pwede sa kanila, di ba? So, may mga ganun talaga yung mga mamis. Yung mga pwede. And I think ang isa din na nabanggit na maganda sa ating batuhan ng usapan ninyong magnanay ay yung bang bigayan sa pakikinig, no? And I think as we pass the baton, hindi dapat yung parang, makinig ka sa akin tapos pag magsasalita na yung bata, tumahimik ka. Wala pang alam. Ako nakikinig sa kanya, Mami Bessie, kasi marami na siyang marami siyang knowledge about business na. Nag-i-invest siya sa kanyang learning. Yun ang grateful talaga ako sa kanya. Nag-i-invest siya sa learning niya. And then parang ako ako yung nag-harvest ng mga iba niyang learning ngayon. Kaya good for her. Yeah. Yes, oo. At yun nga mismo yung inaaral niya, di ba? Sa kanyang pagdadalubhasa. Kasi sa mga technology ngayon, sa mga platform ngayon, hindi naman tayo masyadong familiar, mga inay, na mga nag-o-online, di ba? Iba yung strategy nila iba yung strategy na ko. So, I learned from her. Napapaturo ako sa kanya.
Diba? Okay, oo. Alam mo, Mami Ives at Kes, isa sa bagay din na when we talk about listening, ay maganda rin yung nagtugma ba ang expectations ninyo. Kasi, bawa, may sinasabi ka, tapos si Mami nakikinig, may sinasabi si Mami, tapos ikaw nakikinig. Ang dapat doon na maging basis, no? Parang babalansihin ninyo yan, is a set of standard. Kasi, one of the things na nagiging problema no sa pakikinig ng mga magulang at ng mga kabataan o ng kahit sino no sa communication, magkaiba na expectation. Parang meron akong set of standard sa akin, may iba ako expectation, tapos ikaw meron. So pag nag-usap tayo, ang nangyayari, pataasan, no? So how do you put together yung set of expectation na yon at saka yung limits ng bawat isa sa ating pakikipag-usap at sa pakikinig, di ba? So, paano ba yan isinasagawa? Yung mag-agree tayo. So, nabanggit mo yung platform. So, siguro yung platform natin. Nag-uusap tayo, nagtatalakayan tayo, hindi tayo nagpapagalingan ng sino ba yung mahusay sa atin. Kung hindi, meron tayong expectation that we need to achieve. Di ba? So, anong comment mo doon, Kes? Matalino itong batang to sumagot no? Malagay ko, mga pagdating nito ng 25 years old, yung full na lahat yung kanyang brain mas mahusay sumagot. Okay, Kes, ano yung masasabi mo doon? Well, para po sa akin, syempre, your expectation po dapat din po nami-meet din po ng kabilang parties, 'di ba po? Kasi po kapag yung expectation mo too high, ang expectation mo ay standards mo is yourself, of course, madi-disappoint ka lang. So, what I do po kapag kunwari si Mami, I advise her sa mga postings niya kung ano dapat, kung dapat tagpo-focus lang, 'di ba? So, hindi ko po nilalagay yung expectation ko na magagawa niya talaga ng as in. Syempre po, it's a process po, it's a learning process and it should be tuloy-tuloy po. So, hindi ko ina-expect na mag-change siya overnight. So, I try po na to limit syempre my expectation na I tell her na bawasan ng konti-konti. So, ayun po, yung mga shipping niya po, syempre kapag ano po sa kanya na kung ano po yung perspective ng supplier, ano rin po yung perspective ng customer. So, dapat po yung expectation is syempre, kaya rin po nung sinasabihan mo kasi if not, ikaw lang rin po yung madi-disappoint and mawawala po yung communication between you two. As I was listening sa mga sinasabi niya, ang nakuha ko doon ay sa isang pag-uusap ay merong tinatawag na compromise, no? At yung compromise na ito ay isa ring bahagi ay ang hindi pagbibigay na expectation na alam mo dapat yan ngayon na no? Minsan may mga ganon, like I remind parents, no? Itong anak ko pa ayaw sumunod. Sabi ko, kasi naman inuutusan mo, naka-engross dun sa ginagawa. So hindi siya ayaw sumunod kung hindi yung timing ng pag-uutos mo. Kaya mukhang minsan hindi susunod yung bata. Dahil may iba siya kasing ginagawa, may iba siyang focus, no? Kaya mahalaga yung expectation. So, Mami Ides, ano naman yung sa limits, no? Kasi teenager tong si Keds Ano ba yung mga, may binawal ka ba sa kanya? Ano yung mga limits niya, no? Ano yung mga no-no? Yes. Meron din naman kaming no-no sa kanya. Ayan. Sabi namin ni Daddy, no-no muna Siyempre, gusto namin ma-enjoy niya yung life niya na as a teenager. So, no-no muna yung boyfriend kapag hindi pa ready mag-asawa. Sabi namin ni Daddy, pwede ka lang mag-boyfriend kapag ready ka na mag-asawa. Yun pala ang number one na no-no. Okay. Yun ang number one no-no ng Mami at ni Daddy. I think si Keds ay mas business ang kinakalokohan nitong batang ito eh. Kaya yung mga relationship sa kanya ay relationship sa customers, no? Hindi. Okay, how do you take those limits, no? At pakisama na rin ang advice sa mga kabataan. Kasi number one na nagiging hindi pagkakasundo ng mga magulang at ng anak, no? As they pass the baton. Kasi yung baton of limits, no? Kasi parang ito yung nagiging problema.
Ayaw ng bata yung mga binibigyan ng limits. Ikaw, Kes, ano ba ang pananaw mo dun sa mga limits? I think limit is good syempre kasi if sobra naman po, what do you think? Yung ano po, may ano po yun familiarity breeds contempt, di ba po? Kapag po pag wala na pong respect, of course, parents pa rin po, they know better, they have wisdom, they have knowledge, and of course, as a teenager, as a starting to adulting, to adulthood, of course, you take the advices. So, I think limit is good of, syempre, if kapag nawawala na yung respect, syempre, we should know po kung saan tayo dapat titigil because limit is connected siya sa discipline. So kapag na-break na natin yung limits na yun, mawawala na rin yung discipline natin. And as teenager nga po na starting, it's dangerous syempre kasi you may start wrong kapag sa una pa lang hindi mo na-take yung respect sa parents mo. Okay. And talking about respect is something that you earn. And respect is also very much related doon sa pag-share natin sa ating magulang about problems, no? So, Mami Aids, isang bagay din kasi na mahalaga dito sa ating passing the baton ay ang maipasa natin sa ating mga kabataan, ano? Paano ba talaga mag-solve ng mga life problems? Paano ba mag-solve ng mga dumarating na mga struggles, mga difficulties sa buhay? At ito, yung napakahirap, no? How are they going to face not only their failures, but the most important, their success? Kasi ang failure ay minsan kaya, no? Pero pagka naging successful, they must also learn how to face that. So, paano ba ito na ipapamahagi sa ating mga anak? Mami Ives. Okay. Dito po sa success and failures, lagi ko sinasabi sa kanya, okay lang na ma-fail. It's normal na magkaroon ng failure as long as you get up. At pagka bumangon ka na, then start all over again. Ang mga mistakes mo, wag mo nang uulitin. Improve yourself. Yun ang lagi kong sinasabi sa kanya na there's always a chance para maayos ang kung saan siya nadapa. Tatayo ulit siya. And kailangan din siguro matutunan ng mga kabataan na lalo na sa mga godly parents na hindi natin hawak talaga yung buhay nila. Meron pa rin sila ang maibigay lang natin sa kanila yung rules, yung guidance, yung wisdom, pero meron pa rin silang way, meron silang will para i-execute ito. Pero ano man na mangyari, tayo mga magulang dapat nandun pa rin para tulungan sila, para i-guide sila, ipanalangin sila sa kanilang everyday na struggles din sa buhay. Yes, oo. At napakahalaga niyan kasi nga, ang minsan, madalas tinatanong, bakit ba naman kasi may evil pa? Di ba? Yun ang isang pinagmumulan, ano? But I think God is really sovereign, ano? Kasi kung wala nun, ano pa ang choice mo? Kaya nga nandoon yun para ma-practice ang ating free will, ang ating decision. Kung all is good, edi wala ka ng choice. Talagang ito na yung babagsakan mo. Now, si Kes is an aspiring, successful, no, at her young age in terms of a business na kanyang venture. Kaya maganda kasi sa ating pong mga tagapakinig ay ang business po ni Kes ay coffee, di ba? At sino ba naman sa panahon na ito ang hindi mahilig sa kape, lalo ngayon na hindi na tayo naglalabas kaysa pumila ka doon sa napakahabang take-out counter, di ba? Or mag-antay ng mga delivery na baka pagdating sa'yo ay hindi na ganun kasarap. So, natuto tayo, di ba? Kaya lumakas ang business ni Kes ng mga order ng kape dahil sa bahay na ginagawa ang mga kape. So, in terms of success, no? Ano ba yung mga nakita mo o naaalala mo na how are you going to manage it? Based on the guidelines ng iyong mommy and daddy. First,
if you handle success po, don't forget, syempre, to be also humble. Di ba po? Great power comes with great responsibility, and syempre, we should always be responsible sa mga actions natin towards others. Hindi lang porket nagkaroon ka ng success is still boast na, magyayabang na tayo. And of course, if we have a taste of success na po, we should never forget who helped us from the start. And syempre, don't ever forget our goals, why we want our success. Kasi po, may mga kabataan na gusto lang maging successful. Pero behind those success, wala naman silang reason kung bakit. Wala naman talaga silang goal. Gusto lang nila may mapakita sa mga peers. Kasi yung peers nila successful na rin, which is very wrong. Kasi you'll never achieve po yung true success if yung goal mo naman is yung true meaning naman po is hindi mo naman talaga na-achieve. Ang mangyayari lang, you'll end up empty kasi na-reach mo nga yung success pero yung goal talaga na want mo is hindi mo naman talaga na-reach. Yan, okay. So maganda yung sinabi about success, and of course, very, very important, let us not forget that it's the Lord who gives us the power to earn wealth, diba? And to guide us to be prosperous. Okay, and talking about guidance, makinig po tayo sa mga paalala ng pampatibok puso mula sa ating Mommy Weng Del Rosario sa Heartbeat portion. Heartbeats. Heartbeats. A heart that believes in the Spirit. Masaya at masiglang Sabado ng hapon po sa ating lahat. Naalala ko ang mga manlalaro sa Olympics na kay sisigla, tila di nauubusan ng lakas. Isa sa gusto kong pinapanood ay ang relay race. Ito ay binubuo ng 4 na mananakbo na magpapasahan ng baton. Kailangan hawak nilang mabuti at ipapasa nila sa isang manlalaro hanggang makarating sa huling mananakbo na dapat hindi mabitawan ang baton dahil kung hindi, kahit marating nila ng mas maaga ang finish line, ay hindi sila magwawagi. Gayon din naman, ang buhay Kristiyano ay para ding relay race. Bawat isa sa atin ay hindi lang tinawag upang maging disciple of Jesus Christ, but to make disciples. Di po ba yan ang sinabi sa Matthew 28 verses 19 to 20? Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Marapat po natukdi natin ang ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Kagaya ng relay race, we have to pass the baton, the biblical truth. Hindi po pwedeng sarilinin lang natin ang katotohanan tungkol sa Panginoong Hesus na naipasa na rin sa atin. Dapat gawin nating maibahagi ito sa iba at mas mainam pa kung tayo ay maging spiritual mentor nila. Kagaya ni Paul, he mentored, trained in disciple Timothy. Ipinasa niya ang kanyang kaalaman sa kanya. Kagaya ng relay race, kailangan din po ng teamwork sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. At para tayo ay magwagi, patuloy nating ipasa ang baton, ang salita ng Diyos, to the next generations. Hindi po dapat mabitawan ito hanggang sa marating natin ang kalwalhatian ng Panginoong Diyos. Naway patuloy na magkaroon ng maayos na tibok ang pusong ina para sa ating Panginoon. Mommy Weng po para sa Heartbeats. Maraming salamat sa iyo, Mommy Weng, sa iyong mga dagdag paalala ngayon ng unang-unang taon ng ating broadcast for 2021. First broadcast ng ating Moms at Heart program. Ito pa rin po ang inyong Mommy Bessie Rios. At nandito na po tayo sa panghuling bahagi ng ating pong pag-uusap. At ngayon nga po ang ating tuon ay passing the baton. Kaya ang aking pong kasama ay magka-tandem, no? Si Mommy Ides at ang kanyang anak na si Kes. At ngayon naman, nandoon na tayo sa ating panghuli. I think itong panghuli natin na ito ay may kinalaman sa yung light moments ng baton. Kasi minsan akala natin yung baton parang masyadong seryoso. Bato natin parang kailangan mga bagay na mga, yung alam mo na, the heavy things of life, principles, beliefs, values. But ito yung gusto ko nga itanong. How do you pass the baton in terms of being light, no? Yung humor, play, yung light moments, no?
So, kasi mahalaga to to balance, no? And to spice up yung ating buhay-buhay bilang isang magulang, passing the baton. Paano to? Mami Ites. Oh, yung yung being light, yung pag-aani lang yung buhay. We have this routine, no, that we dance together. Buksan namin yung light, then we move. Parang may nagdi-disco, alam mo yun, para lang kami mga disco, kami-kami lang, sayawan. Tapos, tumatalon kami kahit ganito na kami kalalaki, may moment pa rin kami mag-jump sa bed, yung katulad ng mga maliliit pa sila. Very light lang. Dapat hindi seryoso ang buhay. Be humorous sometimes. Isipin na mga bata masyadong mabigat at seryoso ang buhay. We have that time pa. We eat ice cream together. Cheeria together. Watch movie together. Ito pa ang na-influensyahan kami ng daddy niya. Nawili kami manood ng Korean movie ngayon. At of course, you drink coffee together. Yes, we drink coffee together. Toast ninyo coffee, ano? Yes. Okay. Teamwork. Habang gumagawa, we chat, we laugh together. Yeah. Meron kami mga kanya-kanya trabaho. May taga-si, may taga-tali, may taga-pack, may taga-gupit. So, very light, di ba? Kahit nasa loob lang ng bahay, you still have bonding. Kahit nagtatrabaho, hindi halata. Yes, and it makes your pagod really hindi nararamdaman. Okay, Kes. So, ito na yung ating last question sa inyo, no? Kasi last lap na tayo. Pero but before that, as a youth, no? Ano ba yung inaasahan na isang youth na baton ng being playful, being light, no? Kasi karamihan ng bata ang tingin pagka-adult ang kausap, seryoso na, magsesermo na naman yan. Di ba yung mga ganon? So, paano ba ito huhubugin ng kakaibang pananaw sa isang kabataan? Well, I think life is very short to be taken seriously, di ba po? So, we should really enjoy it. Actually po, nakikita ko po kapag mas habang tumatanda yung isang tao, mas nagiging corny yung jokes nila. Especially my parents po, especially my dad. Kaya po, our house is very, very light. Siyempre po, you can feel the pressure here. Wala pong expectations from each other. Yung pinapressure ka nila sa mga goals mo. Because our parents support us to what we do really po. Kapag may sinasabi mga kapatid ko na alam niyo po na very random things or goals lang. Sabi lang nila, okay, go. Parang ganun lang pa. It's very light. So, I think that's a very good lesson to be taken from them po. Natututo po ako sa kanila, syempre. But also, nakikita ko rin po sa kanila on how to enjoy life. Kasi po, they treasure po really the moments that we have together. Especially po ngayon na I can see po na my father po, of course, kailangan po talaga ng money, pero yung worth na po yun, na kung bibigyan mo naman sa sa mga sa family mo, bonding time po talaga is really special. So, sabi ko nga po ng mga last guessing ko, mas na-appreciate ko po talaga yung parents ko ngayon na wala na silang work, kahit po medyo tight po sa budget, but at least po, we can feel po their presence and their warmth inside our home. That's why it's a happy home. It's a happy home. And maganda yung statement na yan. At dahil sa ating passing the baton to achieve a happy home, a fulfilled home, and a home that honors and glorifies God. Okay, ito yung last na natin, mga paalala, no? Mami Ides, ano ba yung iyong pwedeng sabihin sa maikling salita sa ating mga magulang to pass the baton properly, to pass the baton the right way, at yung pass the baton na hindi naman yung parang sakit ng dating dun sa bata. Parang tatanggapin niya yung isang bagay na hindi naman niya masyadong naiintindihan. So, how do you do that? O, ito na, pang ano na to sa ating mga parents, your final challenge. Okay. Though talagang ang magulang ay malaki talaga yung role sa pagpas ng baton na ito. So, hindi naman kasi lahat ng mga magulang ay may tamang
tawag dito, yung nasa right path ka ba? Yung sabihin mo, mabuting magulang ka talaga. Hindi naman lahat ganun. So, Walang perfect na magulang. Yan. perfect na magulang. So, bilang hindi naman lahat perfect na magulang. No? So, passing the baton, make it light lang na ituro mo yung tama. Mami Aids, medyo tumingin ka masyado sa camera kasi para makita, nag-a-advise ka. Yan, mag-focus tayo. Okay? Okay? Masasabi ko sa mga magulang katulad ko, to pass the baton properly talaga. Lalo na ipass natin yung word of God sa kanila. Yung prayer, ino-nourish natin sila, ino-nurture natin sila sa prayer, then i-guide natin sila sa mga decision na gagawin nila, i-advise natin sila kung kinakailangan. Then kapag dumating naman yung failure sa kanila, dapat nandun pa rin yung presensya natin to hug them, to lift them up. Dapat nandun yung presensya natin. Unang-una sa lahat. Yan. So, sa journey nila. Maraming mga sinabi, nag-focus ka, number 1, dun sa God. Yan ang unang bato na dapat nating ibigay. Ay the Word of God at yung availability ng isang magulang. What about you, Ke, sa mga kabataan? Paano naman ninyo sasaluhin ang isang baton? Bilang mga tatanggap po ng baton, I think we should really have the attitude of openness. Kasi mostly we are full of ourselves po. We are very believe sa sarili, di ba? Parang sobrang yabang ng sarili. But hindi po dapat ganun, di ba? So, of course, I learned to really seek help from the Lord. Thou shall not worry because the Lord has many plans for you talaga. So, I think very important rin po talaga yung parents na very rooted in the Word of God because you are rooted too also. And second, syempre, as a youth na nagsisimula pa lang, don't take life na as if na very seriously and then ang goal mo lang is yumaman because hindi naman talaga dapat yun ang goal natin. Ang goal natin is to really help, syempre, and ang mamuhay tayo sa mga commandments ng Panginoon dito, 'di ba? Hindi naman niya sinabi na kailangan magpayaman tayo. Kailangan natin ibigay ikapu natin, pero hindi naman sinabi na magkaroon tayo ng million because ang importante pa rin po talaga is to live po yung life natin righteously according to His will. So, as a youth, syempre, kailangan po talaga natin ng right attitude to face life. And syempre, kung ano po yung nakikita natin sa parents natin, yung mistake na nagawa nila, wag na natin gawin. And what's good, syempre, i-apply natin sa life natin. Wow! Ang dami niyang mga paalala sa mga kababata. Number 1 is being open. Ang pangalawa ay have a goal at ang goal ay hindi magpayaman. At yun nga, tayo ay dapat magkaroon tayo ng Panginoon sa ating buhay. At matuto tayo na mag-observe daw, sabi niya, no? Na yung mga mistakes na nakikita sa ating mga magulang, let us ask the Lord for wisdom para hindi natin ito gayahin and not to look down at the parents for those mistakes, but to look at this mistake as learning opportunities. Ayan. Napakadami nating napag-usapan ng ating mga pagkakasama-sama ay yung mga B's, no? Be available, be warm, at be fair and be grateful. Ganon din naman, nagkaroon din tayo ng pagbibigay ng tuon doon sa love, and then listening, and then sharing of problems, setting limits, expectations. Ang dami pala, no? And then the light side. And of course, we heard ang inyong mga paalala sa mga momshies, at si Kes, who represented the youth, ay nagbigay din ng mga paalala. Pero mga bagay na ito, hindi po natin talaga kakayanin kung wala po tayo sa ating Panginoon. Kaya Mommy Arcel Alipe, all the way from Angeles, ang ating praying moms at heart from Angeles, will now lead us into our closing prayer. Heavenly Father, we are so grateful today na kami po ay patuloy niyong ginagabayan at binibigyan ng kalakasan, karunungan at pagmamahal na walang hanggan. Thank you dahil napakabuti niyo po sa buhay namin. Kaya patuloy po namin kayong pinupuri, sinasamba at pinapasalamatan. Bilang mga magulang, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na kami po ay inyong pinagkatiwalaan ng mga regalo na inyong pinagkaloob at yun ay ang aming mga anak. Salamat sa kanilang buhay na nagbibigay at patuloy na nagbibigay sa amin ng saya,
lakas at ng pag-asa. Nawa sa araw-araw ng aming buhay, kami ay hindi susuko sa kabila ng mga pagsubok, bagkus kami ay lalong lumakas at lalong tumatag dahil alam namin na meron kaming Diyos na aming kasama sa lahat ng oras ng aming buhay. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy nawa makita ng aming mga anak, mga kabataan, ang lubos-lubos naming pagtitiwala sa inyo, ang aming pagsusunod sa inyo, ang aming pagmamahal sa inyo, kung paano kami nakadepend sa inyo, at ang pinakamahalaga, kung paano kami makipagrelasyon sa inyo sa pamamagitan ng aming pananalangin, lagi at pagsasaliksik ng inyong mga salita. Patuloy po kami lumalapit sa inyo sa oras na ito upang hingiin ang inyong tulong at paggabay ng aming mga anak. Huwag nawa nila makita ang aming kahinaan, bagkus makita nawa nila kung paano kami lumalakas sa buhay ayon sa inyong biyaya at kalooban, upang sila din po ay magpatuloy at hindi panghihinaan ng loob hanggang sa kanilang pagtanda. Salamat po, O Diyos, at patuloy naming pinagkakatiwala sa inyo ang aming mga buhay, maging ang buhay ng aming mga anak at mga kabataan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyo, Mami Arcel, at tunay naman po na magaganda po ang ating mga napag-usapan, pero ang mga napag-usapan po natin ito ay magkakaroon lamang po ito ng katotohanan sa ating buhay at tibay sa ating pong paggamit to pass the baton properly, and the youth will accept it. Kung tayo po ay nagkaroon ng kapartner, and that is the triangle ng ating pong relasyon sa Lord, parent, ating pong mga anak. Ito po ang inyong Mami Bessie Rios, at ako po ay nag-aanyaya na sana po ay sumama po kayo sa ating Praying Moms at Heart. Yan po ay kada Lunes, 4:30 po ito ng hapon. At tayo po ay nagsasama-samang magpanalangin no, ang ating pong mga magulang, nanay po, no, nanay. Kaya Praying Moms at Heart, nanay at ang kanila pong mga anak. Hindi po tayo magtatagumpay minus our faith in the Lord na ating pong ginagawa sa ating pananalangin. Maraming salamat po sa inyong dalawa, si Mami Ides at si Mami Kes, at sa inyo pong lahat na sa atin po ay nakinig po ba kayo, nanood, o ano man po ang inyong mode of connection, ay nagpapasalamat po kami, at tayo po ay patuloy na tumingin sa ating Panginoon sa isang bagong pag-asa dito po sa ating taong 2021. Ito po ang inyong Mami Bessie Rios. Happy New Year po sa inyong lahat. Pinagpala po tayo ng ating Panginoon. Maganda at masayang hapon po. Moms at Heart, Moms at Heart, ilaw ng tahanan, ibang klaseng magmahal. Ang aga mo namang gumising, di ang uubos ang sinaing at sa pagtulog.